Paano nga ba maging isang armored driver o armored crew? Ano ano ba yung mga requirements na dapat nating kunin para makapasok tayo at kung saan ba yung applyan nito? At magkano yung ba ang saurahan sa pagiging isang armored crew? Escort o driver, ganyan, mga step. Unang-una, yung requirements para makapasok ka sa pagiging isang armored driver or armored crew ay kailangan mo kumuha ng SIBAS truck license o tinatawag na bank and armor guard license. License, no? Iba yung security license sa lisensya ng pang armored mga master. Magkaiba sila. Kasi pag security card mga master, kadalasan niya pang posting, ganyan. Pag sa bangko naman, mga armored, kailangan yung kukunin yung license ay bank and armored. O tinatawag nilang si MASTRAC, Comprehensive Bank and Armor Security Training Course mga master, no? Kukuha kayo noon sa mga master sa iwan ko kung sa Valiant meron mga master, no, pero nagre-range yung price noon sa 5,000 to 5,500. Pangalawang kailangan nyo mga master ay yung mga clearance, NBI clearance, police clearance, barangay clearance, prosecutor clearance, regional trial court clearance at municipal trial court clearance, no? Dapat kumpleto yan mga master, drug test, neuro. Sa pa mga master, kailangan nyo rin mag-provide ng uniform nyo at combat para makapasok kayo, no? Kasi kailangan yon mga master. Tapos yung mga yung mga basic na hinahanap pag nag-apply ka, yung mga SS number, PhilHealth, pag-ibig, ganyan mga master, no? PIN number, dapat kumpleto po kayo niyan, no? Ngayon, saan nga ba ang applyan nito mga master? Yung advice ko na apply nyo mga master pag-apply kayo sa Armored, complete benefits, pati 30% sa mga agency kayo na na under ng ATPI mga master, tulad ng E-Force, Royal Mandarin, tapos Ascot. Yan mga master, 100% mga legit na agency, kahit linggo may 30%, ito lang yung armored na may 30%, kasi halos lahat ng mga agency ng armored mga master ay napasukan ko na. Pero ito lang yung natatanging may 30% tuwing linggo at nagbabayad din sila ng OT mga master. Walang hindi kulang-kulang yung mga bayad nila sa mga legit sila mga master compare sa iba, kasi batay sa experience ko, kasi nanggaling na rin ako sa iba-ibang mga armored company mga master, no? Tapos yung mga interview lang naman mga master, pagpapasok kayo ay yung kailangan may maris yung 11GO, mga basic fundamentals sa mga sa baril, for cardinal rules, mga ganyan mga master. Tapos yung yung what is security guard, mga ganyan lang mga master yung mga tanong, no? Tapos yun, dapat wala kayong record mga master na kahit no, kasi pag may record kayo mga master, masisilip yan. Hindi kayo makakapasok sa kasi mahigpit po, lalo na pera yung dala nyo pag mga na-involve kayo sa mga kaso ng mga hindi po kayo makakapasok mga master, no? Kailangan din record po kayo para makapasok kayo. Tapos dito naman po mga master, no, pag nakapag-provide na kayo niyan mga master, ay advice ko sa inyo mga master, no, pag mag-apply kayo, sabihin nyo kung pwede kayo sa MS na ilagay. Kasi pagka sa leasing kayo na ilagay, hindi ko naman sa pang binata yun mga master, pagka leasing kayo na ilagay, kasi walang overtime sa leasing o yung tinatawag na sa bangko mismo yung mag-provide ng mga tailor, ganon. Compare sa MS, managed service mga master. Managed service, may overtime, buhay na buhay yung pamilya master, malaki sahod. Kaya pag mag-apply kayo mga master,
sabihin nyo kaagad na baka pwede kayong magpalagay sa managed service o MS. Kayo may assign. Kasi pagka sa leasing kayo may assign, medyo malaki din naman mga master. Sa 15 days, sasahod din kayo ng mga 8K to 7K. Pero pagka sa MS kayo nilagay mga master, lalo na magkaroon na kayo ng regular na sampa o regular na unit, sahod kayo sa isang kinsenas mga master ng 15 to 16K kinsenas mga master. Depende po yun sa bangko na ma-assignan nyo ha. Mayroong bangko na talagang 1 kusawa sa OT mga master. 2 AM, madaling araw pasok, hanggang hanggang alas 10 ng kinabukasan ng gabi, ilang oras ang tulog mo, pero sa sahod ng isang kinsenas, sumasahod sila ng 25,000 to 24,000 to 25,000 mga master, no? Pero pag may sampa ka naman na may lagay ka sa mga mga RCBC or mga video, ganyan, PNB, may OT din sila mga master sa araw-araw yun. May 6 hours, 7 hours, 5 hours. Pero kahit 4 hours lang yung OT nyo mga master araw-araw. Sasahod pa rin kayo sa isang kinsenas ng 13,000 to 15,000. Isang kinsenas yun, no, mga master. Kagandaan lang sa pagiging isang armored crew mga master ay hindi ka pagod masyado at ka patingnan. Parang decente ba mga master, yung pong karespe-respeto ka tingnan. Hindi naman sa mga master. Yun. Kaya palagi silang hiring mga master. Punta lang kayo, i-search na lang sa Facebook yung mga agency na E-Force Security Company. Legit yan mga master. Tapos Royal Mandarin Security Services. Tapos Ascot na master. Legit yan. Basta tip ko kung gusto nyo malaki sahod, pag mag-apply kayo, sabihin nyo, request kayo kung pwede kayo may assign sa MS. Kasi pagka sa leasing kayo may ilagay mga master, wala talagang overtime yan mga master, no? Ganun lang mga master. Ingat sa pag-apply. Good luck!